Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Elma ng CRC Antipolo. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debasyon sa salita ng Diyos. Ngayon po ay tatalakayin natin at pagnilayin ang salita ng Diyos from the book of Joshua, chapter 19, verse 17 to 23, na may title na The Boundaries and Cities for the Tribe of Issachar. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa panibagong buhay na may taglay kaming kalakasan. Salamat po sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin at sa mga blessings. Sa sandaling ito, samahan mo po kami ng iyong banal na espiritu na maunawaan namin ang nais mong ipahayag at tangi ikaw lamang ang maitaas at dakilain sa mensaheng nais mong maiparating sa bawat nakikinig na iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po na The Boundaries and Cities for the Tribe of Issachar sa Joshua chapter 19 verse 17 to 23. Napunta sa lipi ni Issachar ang pang-apat na bahagi. Sakop nito ang Jezreel, Kasalot at Sunem, Haparaim, Sion at Anaharat, Rabit, Sishon at Ibes, Remet, Enganim, Enhada at Bet-Pases. Abot sa Tabor, sa Sahasuma at Bet-Semes ang kanyang mga haganan at nagtapos sa ilog Jordan. 16 na lungsod kasama ang kanilang mga sakop na nayon ang nasasaklaw ng lupaing ito. Ang mga lungsod ng bayang ito ang bahaging napunta sa lipi ni Issachar. Ang bahaging ito ng aklat ni Josue ay bahagi ng pamamahagi ng lupain ng Kanaan matapos itong sakupin ng mga Israelita sa pamumuno ni Josue. Ipinapakita dito na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tinupad niya ang kanyang sinabi kay Abraham, Isaac at Jacob na bibigyan niya ng lupain ang kanilang mga inapo. Mga kaayusan at katarungan sa plano ng Diyos. Bawat tribo ay makakatanggap ng bahagi ayon sa kanyang itinakdang kalooban sa pamamagitan ng palabunutan. Sa Kabanata 19, talatang 49, sa aklat ni Josue ay mababasa natin na natapos nang maipamahagi sa lahat ang lipi ng Israel ang mana na ipinangako ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Josue. Binigyan diin dito na binasa natin ang bahagi ng lipi ni Issachar ang boundaries and cities. Napakahalaga ng boundaries and hangganan sapagkat ito ang magsisilbing teritoryo o nasasakop mong lupain ng iyong pag-aari na hindi dapat lumampas sa boundary na yan. Dahil ang labas niyan ay hindi mo na pag-aari at ang Diyos ay galit sa naglilipat ng mga muhon o umaangkin ng hindi mo pag-aari. Boundaries and cities ay nagpapakita ng ownership, authority, peace, and inheritance from the Lord. Ang bawat tribo ay may tungkulin at lugar sa bawat plano ng Diyos. Walang tribo ang naiwan o nakalimutan. Lahat ay bahagi sa kanyang plano. Sinasabi dito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga plano at may maayos na plano sa bawat isa. Ang bawat pagpapala ay dumarating ang tamang panahon at ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa ating kagustuhan. Sa ating buhay ngayon, paalala na lahat ng meron tayo, lupain, pamilya, trabaho at talento ay biyaya ng Diyos at dapat pahalagahan at gamitin ng may pananampalataya at pasasalamat. Ito ay mensahe ng katapatan, katarungan at kabutihan ng Diyos. Paalala sa atin na napakaganda ng layunin ng Diyos para sa atin at tunay na pagpapala ng Diyos. Tayo po ay magtiwala ng buong puso sa Diyos sapagkat hindi nagbabago ang kanyang ipinangako. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5, sa Panginoon ay buong puso ka magtiwala at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Romans chapter 8 verse 17, at bilang mga anak, kakapagmana tayo ng
ang lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa mga anak niya. At tayo'y kasama ni Kristo na magmamana ng mga inihanda ng Diyos para sa Kanya. Sapagkat kung magtitiis tayo kasama ni Kristo, makakasama rin tayo sa Kanyang kaluwalhatian. 1 Peter chapter 1 verse 4, makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapahayagan mo sa amin ngayong umaga. Nagpapakumbaba po kami at nagpapasakop sa inyong kalooban. Bigyan mo kami ng banal na pagkatakot upang makasunod sa inyong ipinag-uutos at mabigyan ng kaluguran. Patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan, kagalakan sa paglilingkod sa inyo. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa programang ito. Atin pong paglinain ang salita ng Diyos mula sa puso dahil lubos po ang ating kaunawaan dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganitong oras sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. At malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Magandang umaga.